Okay, shout out po sa ating mga subscriber na mga bagong pasok ngayon at saka yung mga datihan po nating mga subscriber. Marami po salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Shout out po sa Pilipinas, sa mga OFW ay kung saan saan mang panig ng mundo, kung saan man ang may mga Pilipino, shout out po sa inyo. Ingat po tayong lahat. At sa Pilipinas din po, ingat-ingat po tayo. Ito yung kawan ko ng reaction itong napanood ko itong interview nitong si Gobernador ba sa Bohol, itong si Aris Umintado. Nabanggit niya itong itong nag-viral na presyo ng alimango na 3,000. So mayroon siyang dito opinion kung sinong dapat ang mangialam. O sige, ito yung video muna at ating tingnan ang video na to na interview niya. Dapat ang LGU kung asa ng tourism activities, dapat mangialam yun sila, no? Kung naitanaw nila na nag-abuse, like kanang kung tanaw la like katong alimango na may viral na may abot og 3,000, pwede ang i-question na ang timbangan ba na diferensya or gisubraan ba yung pamahal ang maong kantidad sa maong alimango. So kung imbestigaron to, I think it's the LGU ang mo imbestigar kay una, they have all the power. Kay kung tanaw nato nagbinuang tong restaurant, abuso ra kayo ang presyo, ang mayor can cancel sa business permit or iya bang i-penalize or warningan or iyang badlungon na di na mahitabo. So angay gini sa LGU, no? Before ta mo step in, kung dili mo act ang LGU, ana ta mo step in. Pero ato sa ihatag sa LGU. Yun ang opinion niya, no. Gawa nga sa alimango na umabot ng 3,000 ang nakita ko nga rin yun. Na umabot ng 3,000 ang presyo ng alimango na yun. So parang ginagaya-gaya na ngayon sa iba yun. Kung nagtatinda tapos tinatanong kung magkano, sabi 3,000 daw yun. So yun ang niya na dapat talaga ang local o LGU dapat ang unang makialam. Kasi kung kung hindi aksyonan ng LGU, saka mag-step up ang provincial government. So, tama yun. Tama. Okay. Pero, nakikita ko dito, ang kanyang mga opinion ay, sabi ko, sino bang dapat ang dito? Dapat din kasi yan ganyan, governor, na nakita mo na dati kang congressman eh. Yung asawa mo ngayon, congresswoman. Ikaw, provincial governor ng Bohol. So, dapat, hindi naman, para sa akin, hindi ko antayin na pakiramdaman ko muna yung local government, LGU na yun, na aksyonan yung presyo na yun. Kaagad-agad, aksyonan ninyo. Kayo mismo, ang provincial ang mag-ano yun. Kasi, halimbawa, kung saan mang lugar yun, Panglao, ilagay natin Panglao, doon yun nagkaroon, o kung saan man yun na nagkaroon ng pag-viral yung video na yun. So, ako, opinion ko rin to kung saan man yun, halimbawa, yung LGU na yun, hindi naman yun basta-basta maapektuhan eh. Unang-una, hindi yun muna maapektuhan. Kapag sinabi na may pupuntang turista sa Bohol, sinong unang apektuhan nun? Bohol, hindi yung LGU na yun. So ganito, bakit ko na yun, no? Kasi kapag halimbawa mga turista pupunta sa Bohol, nalaman nila yung viral na yun, sabihin nila, o saan ba yan? Sa Bohol. Okay. Hindi mo na maapektuhan yung LGU na yon kung saan nanggaling yung pagbabiral ng video na yon. Bohol unang apektuhan, gobernur. Kaya ikaw, automatic, pasukan mo na kaagad yung mga ganong sistema na mayroong
pang-aabuso sa mga turista, kung ano man yun, ang sino bang inabuso dun sa mga ano na yun. Kaya ang Bohol ngayon, iniilagan tayo, iniiwasan tayo sa mga turista dahil mali din ang ginagawa sa provincial government. Kasi kapag ganyan kasi, ang una talagang manguna dyan sa pagsawata niyan sa mga ganyang mga kalukuhan dyan sa LGU, provincial government. Kasi kayo may pangil kayo dyan sa bawat probinsya, ang LGU. Kasi kapag nalaman kasi ng LGU na hindi nagustuhan ninyo yung mga ginagawa nila, matatakot yun. Pero pag ganyan, na alibay mo lang na ganun yun, na bago aksyonan ninyo sa provincial, kailangan mo na LGU. Alam naman natin yung mga LGU. May mga suki-suki dyan. So nakikita nyo ba ang saan ang problema nun? Dapat kayo mismo ang aaksyon nun. Hindi nyo pakiramdaman mo na ang LGU. Parang baliktad yata. Kayo ang susunod sa mga LGU, hindi kayo sinusunod ng mga taga-LGU. Ganun ba yun? Likat naman. Itong Bohol ha, pang ilang ano ko na to ha, pang ilang reklamo ko na rin dito sa aking vlog na mahal talaga ang Bohol. So bakit hanggang ngayon, bakit ang mga problema dyan hindi pa rin talaga na-resolba ang problema dyan sa mga mahal na bilihin dyan sa Bohol? Gawa din sa provincial government na hindi talaga umaksyon. Hindi kayo tinutugunan ang mga unang-unang problema dyan sa Bohol na sobrang mahal ang bilihin. Kaya nga yung alimango na yun, umabot ng 3,000, kailan lang yun? Dahil wala rin kayong ginagawa dyan sa mga ganyan. Dapat siguro, gumawa kayo ng mga batas dyan sa Bohol na hindi pwede na ang ating mga turista tatagain nitong mga to. Iba dyan, mga van, nirereklamo sa mga pasahero kasi mahal, maningil. Mayroon pang ticket ng eroplano na sobrang mahal papuntang Bohol. Dapat kasi yan, mayroon kayong gagawin dyan na mga mga ordinansya siguro ba sa provincial na para mang-akit talaga kayo ng mga turista. Ninyo, pag-aralan ninyo, hindi yung ikaw mismo nagmo-monitor ka ba talaga sa Bohol? Isa pa ang problema dyan sa Bohol, halimbawa magsasaka, ang tawag nito, ang presyo ng kanilang ibibintang produkto, na sarili nilang produkto, ibinta nila sa napakamura. Ano bang pangunahin nating produkto dyan sa Bohol? Palay, di ba? Reklamo ang mga magsasaka dyan kasi sobrang mura. Brato ang kanilang pagbinta sa kanilang produkto. Pero pag sila ang bibili, napakamahal. Pag dito ka lang sa may bukid-bukid na lugar, nako, kawawa ang mga farmers dyan, gobernur. Nagtatanim ng palayan, tapos nagbabayad ng abono, napakamahal ang abono. Dapat kasi yan, provincial government ang magmo-monitor niyan. Tapos ini-interview ka dyan sa mga ang may kasalanan pa, parang LGU pa. Kasi parang hindi nila na monitor ng husto yan. Kung nalaman mo na, hindi kausapin mo na yung LGU na yan para hindi pa marisan sa iba. Nakakahiya naman tong pamumuno na pag ganito na hindi mo pinapansin. Kaya itong Bohol ngayon, umaabuso ang mga nagbibinta dyan kasi walang action ang provincial government. Andyan na nga pang ilang overpriced na ba yan na napapanood natin, nababalitaan natin, pang ilang taon na, hanggang ngayon nandyan pa rin, hindi pa kayo mag-step in, yung sinabi mo, hindi pa kayo gagawa ng investigasyon dyan, hindi pa kayo gagawa ng mga ordinansa dyan, kung ano talaga ang dapat dyan. Kung gustong pabanguhin ang turismo sa Bohol,
Idi ayusin nyo na. Hindi yung sa interview, ganun ang gagawin. Kinausap po ba ang mga LGU na dapat ganyan ang gagawin ninyo? Hindi din, baka sa interview lang kayo nagsalita ng ganyan. Parang nababasa ko itong gobernador. Ito parang mahina ang diskarte niya. Wala siyang masyadong pangtalab ba? Wala siyang pang ano dito sa mga kagaya ng mga ganyan. Kasi matagal ng reklamo yan eh. Noon pa yan, may reklamo na ng ganyan na ako mismo. Nakaranas ako ng sobrang mahal ang presyo dyan sa bulong pag bumili ka. Sa totoo naman ha, hindi, probinsya ko nga yan. Pero pag bumili ka dyan, nako, grabe naman mga presyo dito sa Bohol. Tapos hindi mo pa rin nakikita yan. Hindi kayo, yung asawa mo, congresswoman, hindi rin gumawa ng batas. Ano ba naman yan? Nakakatawa naman nito. Tapos, kailan ka pa mag-a-action dyan sa mga ganyan na pangluloko na? Yung nasara ang dyan, yung mga tourist destination sa Bohol. Hindi nyo ginawa ng paraan yan na hindi na maulit yung noon. Kaagad-agad. Ay hanggang ngayon, hindi nyo inaksyonan. Ay nako. Kawawa naman yung mga umaasa din sa turismo sa Bohol. At isa pa, kung talagang turismo ang pairali natin dyan o kaya palakihin ang turismo sa Bohol, hindi ganito ang pamumuno. Dapat hindi ganyan. Dapat ayusin na talaga yan. Kung mahina ka, talagang mahina. Mahina din ang income sa Bohol. Kaya aksyonan nyo na yan mga ganyan, gobernador. Huwag kayong puro sa interview na lang ganyan. Kasi kailangan na aksyon yan sa provincial government kasi ang LGU nakikiramdam yan sa provincial government. Hindi yung provincial government, yan yung susundin nila ang mga LGU. Kayo dapat sundin sa mga taga-LGU kasi kayo ang nasa probinsya eh. Hindi ho yung lokal mismo. Hindi ko alam kung saan. Bakit kayo binoto.